Since 1986, every 6 years, every Filipino registered voter elects a new president. Kahit mainit at mahaba ang pila, nagtsatsaga tayo para lamang magamit ang ating kapangyarihang bumoto. Gaano nga ba kahalaga ang boto ng bawat Pilipino? At bakit nga ba tuwing mag-eeleksyon ay tila marami pa rin ang nagrereklamo na bakit si ganito at hindi si ganoong kandidatong nanalo? Why do we always complain that something is wrong with the system? The counting of the votes, and yes, even the way we voted. I'm Noel Pabiona, and let's talk about the Pinoy voter. We're blessed because we are a free country. May kalayaan tayong pumili ng mga namumuno sa atin. Pero bakit nga ba hindi na tayo nasiyahan sa mga namumuno sa atin? Mali nga ba ang nailuluklok natin sa pwesto sa national at local governments? Saan nga ba tayo nagkakamali? Ang sistema nga kaya natin ng pagpili ng kandidato ang may mali? Pastor Caloy Dino, the General Secretary of VoteNet Philippines, shares his thoughts. Alam mo, yung buong sistema kasi natin, nakabase yan dun sa konsepto na majority rule. Karamihan ng tao magde-decide ng isang bagay o isang kandidato. At kung sino ang piliin ng nakararami, yun yung mananalo. Kasi ang assumption nito, yung mga namimili, alam yung gagawin o alam mahusay mag-isip, marunong mamili kung sino pipiliin niya. Pagka hindi alam ng mga tao kung sino pipiliin niya, kung hindi nila alam yung mga issue na kalakip ng isang bagay na pagpipilian, pagka hindi nila kilala yung pipiliin nila at napili na nila, lahat tayo nag-suffer. After World War II, under the influence of the Americans, we had a two-party system through which we chose our leaders. Ipinaliwanag ito sa atin ni Dr. Bayani Santos Jr., isang history professor. Mula nung magsimula ang independent, kalayaan natin mula sa mga Amerikano, nagkaroon tayo basically ng dalawang parties. It's either Liberal Party or Nationalista Party. Yung two-party system na yon ang namayani sa sistema natin. Yung Nationalista Party at saka Liberal Party, either party, mapapansin mo, ang mga kandidato niyan is the best of the crop. Sinabing naging senador ka, ibig sabihin pwede kang maging presidente ng Pilipinas, parang training ground ng Senado. Palagay ko malaki ang impact ng two-party system sapagkat nung panahon na yon, yung mga parties kailangan i-project, they have to put their best foot forward. At ang pinipili nila talagang mga leaders of industry, leaders sa academe, sa industry, or in certain fields, leader sila. At nagtutunggalian yung dalawang partido sa pagkadistingido ng kanyang, limbawa, in particular, senatorial slate. Kahit paano, meron talagang significant na tunggalian. Sa parte naman ng pagka-presidente at saka vice-presidente, na mapapansin noon ang tendency na maging balance siya geographically. Kaya pag ang presidente ay galing sa norte, ang tendency ay kumuha ng vice president na galing o sa south. Meron siyang parang orthodox formula na sinusunod. Hindi na ganito ang sistema natin ngayon. Meron na tayong multi-party system at kahit na sino, pwede nang kumandidato bilang presidente. Kahit na walang karanasan. Ang multi-party system ay nasasaad sa 1987 Constitution na ibinuo pagkatapos ng martial law at EDSA Revolution. Ano nga ba ang nangyari na kinakailangang baguhin natin ang sistema? Ano rin ang epekto nito sa ating lipunan? Okay, yung multi-party system natin,
galing yan sa overreaction sa nangyari, no? Una, nagkaroon tayo na dahil nga sa pagkatakot natin na maulit ang ginawa ni Marcos, marami tayong binago na in-integrate natin sa ating Constitution ng 1987. Halimbawa, sa halip na 2 beses ang termino ng presidente, ginawa nating isa na 6 na taon. Kung gano'n, ang mangyayari niyan, dahil sa ganyan, napakaikli ng 6 na taon para mag-introduce ka ng pagbabago. Kaya, ang nangyayari, napakaikli niyan, sabi nga nila, napakaikli para sa isang mabuting presidente, napakatagal naman para sa isang masamang presidente. So sa ating current system na kahit sino at kahit ilan pa ang tumakbo, marami ang pagpipilian. Maraming klase ng kandidato. Meron din naman kayang iba't ibang klase ng botante? Pag-usapan natin yan sa aming pagbabalik. Bumoboto ako para magkaroon ng magandang kinabukasan ng aking anak. Kailangan nila ng magandang edukasyon at kailangan ng pag-unlad din sa ating bansa. Yung pabigyan ko ng pagkakataon yung sarili ko na iboto kung sino yung sa tingin ko makakapagpaunlad ng Pilipinas. Para gumanda yung ating bansa. Para ma-exercise po natin yung ating karapatan bumoto at pakapili tayo ng mga tamang leader. Para sa kapakanan ng Pilipino. Para hindi sayang pagka-Pilipino ko. Hindi ko ipapabili yung boto ko, syempre. Kailangan din pumili ako ng magiging maayos na leader. Tinitignan din natin yung kakayahan din talaga nila. Kaya kung maganda ginagawa nila, pwede sila umulit. Mamili ka ng tamang iluluklok at siyempre ipinapanalangin mo sa Panginoon. Iba yung tao na pinili mo sa pamamagitan ng panalangin dahil yun ay nagmula sa Panginoon. Sinesearch ko talaga kung sino sila and ano yung mga nagawa nila and ano yung mga pwede nilang gawin pa. Alamin mo lahat kung sino yung iboboto mo, yung panindigan yung mga promises niya. Salain mo ang pagkatao niya kung sino man siyang politiko na yun. Kailangan kilala mo yung kandidato, hindi lang yung mga nagawa niya habang nakahalal na siya, kundi yung kung sino siya sa harap o likod ng kamera, harap o likod ng mga mamamayan. Huwag natin iboto yung taong nagbibigay ng, kumbaga, bayad o suhol para iboto mo sila. Aanhin mo naman yung pera na saglit mo lang magagamit. Yung tao na yun na naluluklok dahil sa pagbili ng boto, matagal yun eh. Sa pagbabago ng ating sistema, nagbago na rin ba ang mga botante natin? 30 years after the People Power Revolution, have our voters really changed and matured? Dr. Jail Cornelio, Director of Developmental Studies at the Ateneo de Manila University, shares his insights. At one level, pwede nating masabi na may mga iba't ibang uri ng mga botante ayon sa kanilang socio-economic status. May mga kandidato who can attract different kinds of voters. That's one, economic status or socio-economic status. Ang isang classification naman will be perhaps religious. Alam natin na may mga religious organizations na merong mandato sa kanilang organisasyon na bumoto as a bloc. Dahil na rin sa pagiging diverse ng ating kultura, populasyon, socio-economic status, maging ang ating paniniwala o beliefs, ganito rin ang pagkakahati-hati ng mga botante sa Pilipinas. Sino nga ba sa kanila ang nagdadala ng pagkapanalo ng isang kandidato? Madaling sabihin na dahil pinakamarami sa mga Pilipino ang nasa low-income bracket, ay sila ang magdadala ng magiging panalo sa isang particular na election. Recent surveys would show na hindi na ganon. Kung pagbabatayan natin ang mga recent patterns, it's a fair game. Pwede natin kasing masabi na ang mga botante ngayon mas may alam na, mas may access na sa impormasyon, at mas nararamdaman na nila kung ang isang pinuno, whether it's a president, congressman, mayor, or senator, ay may impact sa kanilang buhay. Sa ating sistema ngayon, talagang mahalaga ang bawat boto. Tayong mga Pilipino na pumipili ng leader ay nagbibigay ng malaking kapangyarihan sa ating mga nilalagay sa pwesto. Kaya't importante na alam natin ang ating ginagawang pagpili.
yung sistema natin, no, mayroong kapangyarihang binibigay dun sa mga leader na hinahalal natin, pinipili natin sa pwesto. At nakakabit doon, may mga resources na meron silang pwedeng gamitin. No? Kung ang mga taong pinipili natin, maganda ang puso, maganda ang intensyon, may moralidad sa buhay, gustong gumawa ng tama, ang daming pwedeng gawing maganda. Malaki yung kapangyarihan para gumawa ng maganda. Pero pagka yung taong nakaluklok sa pwesto, medyo may kabuktutan ng konti yung puso. Medyo mali yung intensyon. Gusto makinabang doon sa kapangyarihan. Ang dami niyang, malaking damage yung kaya niyang gawin. May maraming sistema pwedeng gawin ngayon para yung mga gawa mong hindi maganda, pwedeng walang makakita. Pwedeng maitago talaga siya. Ang laking damage ang kayang gawin ng isang maling taong nasa pwesto. Kung alam na natin ang ating malaking responsibilidad sa pagpili ng leader, tama bang iboto natin yung kahit sino na lang? O yung, yan yung pangalang lagi kong naririnig eh. O kaya yung malaki ang naitulong ng taong yan sa akin, nagbigay sa akin yan eh. Kahit alam natin hindi naman siya karapat-dapat. Talaga bang nauunawaan natin ang tunay na kahalagahan ng ating pagiging botante? Siguro bayan, siyempre lagi tayo sa mas nakararami kasi 'di ba kung puro sarili, wala ka rin pinagkaiba dun sa mga nababalita mo ibang politiko, diba? Sa panahon na to, para sa akin, sarili muna. Una-una, sarili ko, kilala ko eh. Sila, hindi ko pa sila kilala eh. Para sa akin, mas unahin ko yung kapakanan ng sarili ko. Sarili mo nga, hindi mo maasikaso yung iba pa. Bayan. Kasi gusto ko yung bayan natin maging maayos at saka maraming matulungan ng mga tao na mga nangangailangan pa ng mga trabaho. Bayan. Natural, para umulat ang bayan natin, hindi yung sariling bulsa ang umulat. Siyempre bayan, kasi kung sarili mo lang ang iniisip mo, paano tatakbo ang bayan? Bayan. Kasi kung walang bayan, hindi mo masikasi yung sarili mo. Hindi ba pwede dalawa boto? May sarili ko muna, anihin ko muna. Kasi paano mo maani yung bumbasa eh, sarili mo, hindi mo pa kaya eh. Di ka naman pwedeng doon lang sa TV ads mag-depend. Kasi syempre ang mindset ng tao pag pinalabas sa TV, syempre parang scripted na eh. Syempre hindi propaganda yun eh. So hindi lahat. Minsan, minsan hindi. Pampropaganda lang naman nila yun eh. Para makuha nila yung attention ng tao. Hindi. Hindi na. Sa tagal ko nang bumoboto, kabisado ko na yung mga campaign ads nila. Hindi na, wala na. Effect na sa amin yun. Hindi eh. Pwede naman hindi ka magsabi ng totoo dun. Pwede mong pagandahin ng pangalan mo dun eh. 50% po. Yung mga napagdaanan naman po nila na galing sila sa hirap, ganyan. At gusto rin po nilang mapaunlad yung bayan, syempre. Pero nandoon din po yung nila na magkaroon ng konting pera, kumita. Dito siguro lahat naman ng ads, wala naman mag-ads ang negative eh. Siguro ako magpa-ads ako. Sabi ko sa kanila na ako'y magnanakaw, ako'y ganito. Kadalasan, ang media na rin ang nagdudulot ng kalituhan sa atin dahil sa dami ng opinyon at impormasyon. Madalas din nating marinig na hindi naman marunong bumoto ang Pinoy o kaya hindi nag-iisip ang Pinoy. In fact, mayroon ng salita para sa kanila. Bobo-tante. Saan nga ba nanggagaling ang ganitong kaisipan? Mahigit 300 taon na tayo ay nasakop ng mga Kastila at ang sistema noon, ang mga Pilipino walang kapangyarihan, hindi makakapamili ng mga leader nila, no? So hindi siya natural na na-develop yung pagiging democratic. Yung democratic na idea dinala ng mga Amerikano at bagamat tinuro sa atin yung sistema, yung paraan, yung legal system, yung pamamahala, pero pinatong to sa ilalim ng kulturang Pilipino na galing sa Spanish colonial rule. So, medyo nagtatalo yon sa simula. At hanggang ngayon, palagay ko, ramdam pa rin natin yung pagtatalo na yon doon sa
sistema na nakapatong at yung kulturang nasa ilalim. Pero naniniwala pa rin ako na kung lalaliman mo pa yung kulturang Pilipino, meron diyang nasa loob, sa kaibuturan ng puso ng pagiging Pilipino, gusto niya ng malaya at gusto niya makapili ng mga leader na gusto niya talagang susundan sa pamamahala. People are actually more educated today. People have access to the internet. Hindi lahat, pero social media is a very important game changer, no, para sa kanino mang kandidato. At ikatlo, yung opportunities for discussion. No, kasi malaya yung yung media. So, ang daming mga debates, ang daming discussions, there's so many newspapers, there's so many radio stations. Iiwasan ko na magbigay ng akusasyon that Filipinos are not intelligent voters. In fact, the recent research studies would show na Filipinos, regardless of economic status, are actually thinking voters. Pine-perpetuate ng mga eksperto kuno or ng mga commentators na ang mga tao gusto nilang iboto ang isang kandidato dahil nakakukuha sila ng libreng cake or cellphone na ang brand name as mismo yung pangalan ng kandidato. Chicken and egg question kasi yan eh. Binoboto ba sila ng tao kasi nagpapaloko sila? Or ito yung estratehiya ng mga kandidato upang maunawaan sila at mas lalo silang makarelate sa mga taong hindi karaniwang nakararanas ng basic privileges that we have. Ako hindi sang-ayon dyan sa paggamit ng salitang bobotante. Talagang matagal ko nang kinikriticize yan. We are partly responsible for this kind of education, this kind of culture. Una-una, yung mga nasa control ng education, mga sistema natin ng edukasyon, elite lahat yan. Yung mga leaders natin, galing yan sa magagaling na universidad. Yung sistema ng lipunan natin, kung mapapansin ninyo, masyadong pabor sa pagpapanatili ng elitismo at ng kapangyarihan ng mga nasa privileged class. Lahat tayo apektado. Lahat tayo kasali. Lahat tayo may responsibilidad. Hindi natin pwedeng ituro na isang grupo lang ang may kasalanan kung bakit may mali sa pamamahala. Madaling sabihin na, hindi ako bumoto dyan, kaya't kasalanan nyo kung bakit nagkakaganito Pilipinas. It would be better if we take our responsibilities as voters seriously and know why we vote for our leaders. Siguro tigilan na natin yung blame game. Kailangan ang anuhin natin, may kasalanan sa nangyari sa sistema natin mula sa taas hanggang sa baba, no? Ang maging dapat na concentration natin, anong mali? Tapos bilang mga responsableng citizen, pagtulong-tulungan natin ayusin. Ang madalas nating nakakalimutan sa isang demokrasya, sa isang constitutional democracy katulad ng Pilipinas. Ang sabi sa preamble, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God. No? Ang sovereign o ang merong pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa, bukod sa Diyos, no? Ay ang mamamayang Pilipino. Sa atin pinagkatiwala ng Diyos yung pamamahala ng ating bansa. Yan. Dapat natin maunawaan to. Kailangan malaman natin na sa harapan ng Diyos, tayo ay binigyan ng pagpapala, at the same time, meron tayong responsibilidad na dapat nating pangalagaan. So in a sense, kung sino man na maging leader natin, Pangulo, Congressman, lahat ng yan, kung sino man ang piliin nating leader, we deserve the leader that we get. Kung mabuti ang mga elect natin, we deserve it. Di ba? Praise the Lord dahil nakapili tayo ng magagandang mga leader. Pero kung palpak yung mga leader na pili natin, we deserve it as well. Kasi ito yung responsibilidad na binigay sa atin at pagpapala, ito isang biyaya na pinagkaloob sa atin. It is in our power and responsibility to vote for the right leaders and for the right reasons. At higit sa lahat, kailangan nating pahalagahan
at alagaan ang kapangyarihang ito. Next, kilalanin natin ang isang grupo na nagtuturo ng responsibilities ng isang botante. Magbabalik po kami. Di ko sasabihin sa kanila kung sino iboboto nila. Sabihin ko lang na piliin nila kung sino talaga sa tingin nila makakatulong. Ibahagi natin yung nalalaman natin kung sino ang tama na dapat iboto. Most of the time, iba bumoboto lang dahil nakikigaya, dahil ito na sikat. Sabihan mo lang sila na kilatisin mo mabuti ng kandidato, kung ano ba ng plataforma niya, kung may nagawa na ba siya para tumakbo na siya sa posisyon na to. Uso naman po ngayon ng internet. Doon ko na lang po sila matutulungan sa ganung paraan. Papakita ko sila kung sino yung para sa akin, kung sino yung karapat-dapat. Kasi hindi lang porke kung sino yung mga nakikita mo, yan ang kailangan mong iboto. Kailangan tingnan mo muna din yung iba kung sino yung may magagawa para sa ating bansa. Example, kilala kita tapos tatakbo ka. So kung ano yung pagkakilala sa'yo, syempre sasabihin ko kung anong katangian meron ka. Para din, yan yung tulong ko sa kanila na hindi lang sila basta-basta bumoto. Siguro ma-guide din sila at maganda nga na maituro sa kanila na kung maaari, yun talagang malapit yung puso sa Diyos. Yung mga mag-start pa lang magboto, kailangan nilang gawin yun with enthusiasm. Kailangan nilang gawin yun with energy. After 5 years or after 10 years, ito pa rin ba ang itsura ng Pilipinas? Mula sa maliit hanggang sa pinakamataas nating posisyon, mayroon tayong dapat tandaan sa pagpili ng ating mga iboboto. Dito makatutulong sa atin ang VoteNet Philippines, isang website kung saan makakakita ng guidelines sa pagpili ng kandidato. Gayon din ang mga impormasyon patungkol sa kanila. Kaloy Magsakay Dino urges us to be vigilant. He encourages us to gather as much information as we can on the candidates, the causes they are involved in, and their stand on major issues. On a personal level, ikaw dapat ay magsuri. Dapat magbigay ka ng panahon, basa ka ng dyaryo, magbasa ka ng mga bagay sa internet siguro, kung ano man yung mga available na information na makukuha mo tungkol sa mga kakandidato. Barangay man yan, mayor man yan, gobernador, congressman, senador, presidente, vice president. Mangalap tayo ng impormasyon. Pag-aralan natin. Meron tayong website, no? Maglalagay kami ng mga resources dyan para matulungan yung mga kababayan natin sa pagpili ng mga kandidato. Hingin din natin yung wisdom ng Panginoon para ma-guide tayo sa ating pamimili. Mahalagang bagay ito. And though we may prefer different candidates, it would be good for us to discuss ideas and beliefs or share even the smallest information that we know to be true about the candidates. Pag ikaw ay meron ng mga napupusuan, tinitimbang, maganda siguro yung mga kaibigan mo, isama mo sa diskusyon. No? Magkwentuhan lang kayo, pag-usapan nyo yung mga issue. Itong issue to, maganda ba to? Mabuti? Ano ba yung sinabi ni kandidato na ito? Ano ba yung sinabi ng kabilang kandidato? Ano ba palagay nating tama? Pagkwentuhan lang natin. Huwag tayong magdebate, huwag po tayong mag-away. Pag-usapan lamang po natin, no? Yung magkwentuhan lang tayo habang nagkakape, habang nagme-merienda. Habang mahaba pa yung panahon, pag-usapan po natin. At habang dumadaan tayo sa prosesong yan, tingin ko, magkakaroon ng mas matalas tayong pananaw tungkol sa sino magiging pipiliin nating mga kandidato sa darating na eleksyon. Magtanong din po tayo sa mga palagay mo, mas matalino sa'yo, mas maraming alam tungkol sa'yo. Magtanong po tayo, huwag kayong mahiya. Gawin nating seryosong bagay yung pagtatanong at pagsusuri at pagtitimbang kung sino ang pipiliin natin mga leader. Ang nakikita ko dapat tulad nung matuto yung mga tao sa economics, maturuan sila na economics. Halimbawa, mga issue na tungkol sa taxation, sa VAT. Are people informed about these issues? They will mount anti-VAT campaigns. They will mount issues that they don't understand because they have not been properly trained. So, ang tingin ko, turuan sila tungkol sa, particularly on economics. Kailangan maturuan sila ng mga issues sa economics, sa politics, world politics, competition, etc. Kailangan alam ng mga tao yan.
para pag alam ng mga tao yan, they will know which candidate to vote. Dapat multi-sectoral. I think churches have a responsibility. Pastors, I don't think pastors should campaign for candidates because we need to respect the separation of church and state. But I think they can use the pulpit to talk about certain values that the scriptures uphold. Righteousness. Churches should do that. Catholic priests should do that. People in media should elevate the quality of discussion also. Dapat naisin ng mga taong nasa media na bitawan yung mga pa-showbiz effect ng kampanya, no? Sinong magandang kandidato, ano ang suot niya, sinong artista ang bumoboto kanino, no? Mahalaga 'yun kasi isa sa mga biggest influence or sources of information ng mga botante, mahirap man o mikaya, ay ang telebisyon. I think people in media should be held responsible also. Napakahalaga ng boto ng bawat isa sa atin. Katumbas ito ng pagpapahalaga natin sa ating sarili. Kaya dapat natin itong ingatan at protektahan. Papayag ba tayong ibenta ang ating sarili sa kahit anong halaga lamang? May katumbas bang halaga ang ating boto at ang ating kinabukasan? Ang ating boto ay hindi lamang isang karapatan. Ito ay isang pananagutan. It is our responsibility, and it doesn't start and end with the elections. Manalo man o matalo ang ating kandidato, dapat nating suportahan ang ating gobyerno. Sabi sa Romans 13, be a good citizen. All governments are under God. If Jesus were a voter today, what would Jesus do?